Alright, mga kabsat, ito, pag-usapan natin to. Huling pag-asa na ng mga DDS, mga kabsat. Pagtakbo ni Sara sa 2028 ang pinakahuling pag-asa ng mga garapata. Pasok, attorney. Para makaligtas To be sila. honest, sometimes I actually have no idea what's going on until I open Monday.com. And boom, Alright, here we go. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang pag-asa na lang nila talaga, 2028. Makatakbo si Sara sa 2028. Yun na lang ang pag-asa nila. Doon sila ngayon sumusugal. Kaya, ang tingin nila, sigurado naman daw si Sarang mananalo kasi wala namang malakas na kalaban. Yun ang inaasahan nila. So, kahit hindi na magtagumpay yung people power, kasi alam nila wala namang nangyayari sa people power nila. Yung mga kudeta ng military, wala naman. So, ang inaano nila, yung 2028 na, doon na sila naghahanda. O kaya ang ginagawa nila Mike Defensor, nagbubuo na ng mga raids coalition, umiikot na sila sa Luzon, Visayas, Mindanao, nagbubuo na ng mga parallel groups. Yun ang ginagawa nila ngayon. Kaya yung sabi ni Sara na hihintayin na lang daw na matapos si PBBM para makita daw ang kawalang-hiyaan nito. Ang inaasahan niya dyan, makakatakbo siya sa 2028. Ang problema, paano siya makakatakbo? May bago na namang ebidensyang nakuha ngayon. Binanggit ni Congressman Terry doon, may bagong ebidensya laban kay Sara. Mga pag-aari po ito na nakalagay po sa mga listahan po ng mga opisina ng pamahalaan. Pero hindi po ito nailista sa kahit po anumang Statement of Assets Liabilities Network document ng atin pong Pangalawang Pangulo. These are personal properties. These are not real properties. No? But ito po ay papasok pa rin doon sa milyon-milyong pisong halaga. No? Lalo tigit, hindi naman ho ito isa o dalawa lang, no? Kundi numerous pieces of property. No? So, yan po ay I think we'll get a valuation expert for it. Pero nasa milyon-milyon piso pa rin po yung pinag-usapan natin dito. And bukod pa doon sa halaga po niya, I think the more important point would be its non-disclosure, non-statement in the salens of the Vice President. So for example, yung po mga pag-aari halimbawa ng lupa, di ba nakalagay po yan sa LRA, no? Land Registration Authority. No? So they have a list, and then it should be listed in the salen of a particular public official. Di ba? So for example, pagka merong masasakyan, hindi ba? It is listed in the LTO, it should be listed in the property, in the salen. It should be listed in the salen of a public official. So yung mga ganun pong mga opisina ng gobyerno, meron silang tala nung pong mga pag-aari ng lahat po ng mga may pag-aari ng ganitong particular ng mga properties. Ang ebidensyang ito ay dagdag na mga ebidensya ng mga properties ni Sara at ni Manscarpio na hindi nila dineclare sa SALN. O dun pa lang, wala na. Tapos, ang bago pa ngayon na pagtingin ng impeachment court, may mga pagtingin ang nasa impeachment court, at saka yung mga law experts. Si Congresswoman Beatrix Luistro, anong sabi niya? Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, kung 2/3 na boto para makonvict si Sara, hindi naman 24. Kung ilan lang yung available na senador. Ang problema, nakakulong si Jinggoy. Kaya kahapon, nag-release ka agad ng statement si Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, mga kabunyog, hindi dapat makaboto pa ako. Kasi member pa naman ako ng Senado. Pero ang pananaw kasi nila Congresswoman Beatrix Luistro, hindi. Pag suspendido ka, kasi may kaso ka, hindi ka dapat i-count sa 24. Kung makaka-attend, kung makaka-participate,
kung makakaboto, then you are representing the interest of the Filipino people. But if you are beyond the coercive means, and as a matter of fact, hindi ka nga nag-attend, hindi ka nga bumoto, why will you be considered for the purpose of determining the number of required votes for the purpose of conviction? Well, this is just my personal opinion. I just want to remind the public about the reason why we have senators. And the reason is to represent the interest of the Filipino people. This impeachment trial is one of the instances when the representation of the interest of the Filipino is very much needed. So kung hindi mag-attend ng trial, hindi mag-attend ng botohan, how can we say that they truly are representing the interest of the Filipino people? And in which case, it should be considered for the purpose of interpreting. After all, if I will be very much literal, what the Constitution provides is 2/3 of all the senators. It used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Oh. Yan din ang pananaw ni retired Senior Associate Justice Carpio. O pagkaganyan, makukulong to si Joel Villanueva, di bawas na naman yan. Si Marcoleta, o may kaso din ng plunder, bawas na naman yan. Ang mangyayari dyan, lalabas, ang kailangan na lang na boto ay 13 o 12. Pag 13 o 12 na lang yan, makukonvict si Sara dyan. Di ba? Oh, yan yung ano. Kaya kahit yung iniisip nila na sigurado naman na tayo sa 28, mananalo si Sara, hindi sila nakakasigurado dyan. Kasi lumalakas nga ang mga ebidensya ngayon kay Sara. May bago na namang ebidensyang natuklasan, sabi ni ni Congressman Terry Ridon. At saka yung sinasabi natin noon na 16 ang kailangang boto, hindi, may pananaw ngayon na hindi 16. Oh, may pananaw ngayon na hindi 16. Anong gagawin nila? Kukontrahin nila? Paano kung ganun yung desisyon ng majority ng mga senador? Kapag sinabi ng majority ng senador, hindi. Ang dapat na boto, pwede na yung ang basihan natin ng ng 2/3 majority kung ilan lang yung nag-participate sa trial. Yung hindi naman nag-participate sa trial, wag na nating ibilang. Pagka ganun ang nangyari, talo na. Convicted niyan si Sara. 'Di ba? Oh, unang-una maano ang ebidensya. Matibay ang mga ebidensya. Pangalawa, yun na nga, kung ang bilang ng 2/3 majority para makonvict si Sara ay bababaan na. Kasi hindi na i-count, hindi na ibibilang yung mga nakakulong. Oh, sino ba dyan ang mga nakakulong? Si Jinggoy, makukulong pa si Villanueva, makukulong si Marcoleta. So ibig sabihin, yung 2/3 na majority, kukunti na yon. Baka yung 12 pwede nang i-convict si Sara noon o kaya 13. Di ba? Ang maliligayang araw. Oh, anong gagawin nila? Kukontrahin nila? O sige, di kontrahin mo. Lumapit ka sa Korte Suprema. Questionin nila sa Korte Suprema. Oh. Pero hindi naman yan madaling masolusyon, madesisyonan ng Korte Suprema. Alam naman natin yan. Anong gagawin nila? Magpi-people power? Wala ngang sumusuportang tao. Anong gagawin nila? Kudeta? Wala ngang sumusuportang military. Di ba? Kaya sa bandang huli, na sila dyan? Talo na naman sila dyan. Oh, sa totoo lang, sa ngayon makikita nyo, si Cayetano nga nag-live. Napanood ko yung live ni Cayetano. Sabi, suportahan natin si Win Gatchalian. Kasi sabi daw ni Win Gatchalian, ang basis ng 2/3 ay yung 24. Kaya 16 pa rin talaga ang kailangan. Kaya sabi ni Cayetano, suportahan natin si Win Gatchalian. Tama yung sinabi niya. Akala ko ba kalaban niya si Win Gatchalian? Bakit sinusuportahan niya na ngayon? Ito talagang si Cayetano. Kapag pabor sa kanila, susuportahan. Kapag hindi pabor sa kanila, lalaban. Self-interest ang tawag Diba? doon, attorney.
Kasi nung una, nagsabi si Win Gatchalian. Ano pa rin sabi niya ni Win Gatchalian? 16. Kasi 24 ang magiging ang pagbabasihan. Ay, sinabi yun ni Win Gatchalian, wala pang lumalabas na mga opinyon o posisyon. Ay ngayon, hindi na pinupost yung sinabi na yun ni Win Gatchalian, na wala na yun. Pag nagbutuhan ang mga senador, magbubutuhan, ilan ba ang dapat na basihan ng two-thirds majority? O pag nagboto yung 12 or 13, sabihin nila kung ilan lang yung available, talo na naman dyan sila Cayetano, talo na naman si Marcoleta. Anong gagawin nila? Magagalit sila? Mag-iingay sila? Anong gagawin nila? Mananawagan sila ng rally? Mananawagan sila ng rally, wala na namang taong sasama dyan. Diba? Diba? Yan yung problema ng kampo ni Duterte Yung ngayon. Isawaki shout out. And sa totoo lang, yan yung totoong nangyayari dyan. Kaya wala nang patutunguhan ang DDS. Wala na. Hindi na sila ang may kontrol ng Senado. Kita nyo naman yung Independence Day. Sino yung tinawag ni PBBM? Sabi niya, Senate President pro tempore, Win Gatchalian. Doon pa lang, hiyawan yung mga tao. Palakpakan yung mga tao. Kaya nga sabi ni Senador Ping Lacson, yung pagtanggap ng tao sa kanila, yung bagong liderato ng Senado ay kitang-kita doon. Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian. Huwag nilang sabihing bayad yung mga nagpalak na mga tao na yun. Diba? Nang binanggit ni PBBM si Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore, nagpalakpakan ang mga tao. Diba? Hindi, sa totoo lang. Kaya wala na. Si Cayetano, hindi na siya recognized magpirma ng mga cheque para sa sweldo ng mga tao kasi ang rene-recognize ng Land Bank si Gatchalian na. Kahit yung mga pondo ng mga opisina ng Senado, kukuha ng pondo yan sa Land Bank, sa bangko. Sino ang pipirma? Si Gatchalian. So wala na. Wala na mga kabunyog, mga kababayan. Hindi sa totoo. Tapos na ang maliligayang araw nila Cayetano. Kahit anong gawin nila, wala na. Tapos talaga, attorney. Kaya na yon? Ang sitwasyon ngayon, tapos na ang mga Duterte. Kaya yung sinasabi ni Sara na parang ang ini-expect nila, makakatakbo siya sa 2028, hindi na. Kasi lumalakas yung ebidensya laban sa kanya. Pangalawa, kung babasihan ng boto ay hindi 24. Yun ang lumalabas ngayon na pananaw ng mga ng mga legal experts. Anong gagawin nila Marcoleta? Kukontra sa kasila Cayetano? Outnumbered sila eh. Okay. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Yung mga garapatang nag-iiyakan, magsiiyakan kayo kasi tapos na ang maliligayang araw ng mga Duterte. Tapos na. Ang huling pag-asa na lang nila kung mananalo itong si Sara Duterte. Kung mananalo pa. Baka hindi pa siya umabot doon, Diyos ko Lord Rudy. Next topic tayo. Last topic tayo, no? Sa mga nag-iiyakang garapata, magsiiyakan kayo dyan. Mga kumag kayo. Okay, countdown tayo.